Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 8, 2021 at sobrang ganda ng ating index sa ngayon. So nag-gain po yung ating index ng 2.39%. Ayan, so talagang shake out lang yung ating biglang pagbaba 2 days ago dito sa ating index kasi halos magkaroon na tayo ng breakout. So nag-close po tayo 7,289.88 naman. So mamaya mayroong magandang kwento yung ating index. So ito po yung mga top trendings natin. Syempre si ACN kasi pinag-usapan yung kanyang SRO. So yung kanyang ex-date is ngayong araw po na to, January 8. So nakita nyo naman, nag-drop yung price pero nagbigay ng magandang trading opportunity. So ganun din dito sa ibang stocks natin. Pag-usapan natin si dito, si PHA, Apollo, Merrimart, MRC, Surtech, si Call, ayan, sinama natin kasi ang ganda talaga ng charts ni Call. Yung platform lang ang medyo kulang. Ayan, so at saka si ABA naman and then yung ating PSEI index naman. So kung bago ka lang dito sa ating channel guys, please don't forget to read po yung ating disclaimer. At dahil weekends na naman, so wag mo pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel and then i-browse mo po yung mga laman nito and then mag-aral ka kung gusto mo pong matuto dito sa ating stock market, especially kung medyo bago ka pa lang. So, meron tayong daily updates, meron tayong company review, sample trades, yung ating technical indicators, and then yung ating mga fundamentals naman. And then, follow mo lang ako dito sa aking mga social media. So, meron tayong Facebook account. So, kanina, nakachupit tayo ng konti kay ACN naman. So, nasalo natin yung opening price. Yun nga lang, hindi natin nakuha yung pinaka-maximum naman niya. Pero sabi nga natin, gain is gain. And then, check mo din yung ating Palaboy Trader na Facebook page. And then, yung ating Twitter account naman para sa mga news. So, tuwang-tuwa nga po yung karamihan ng traders natin for the day kasi ang ganda nga po ng closing ng ating index naman. So, nag-close tayo is 2.39% based dito sa ating index naman. And then, sabi ko sa inyo, so may konting slots pa na available po dito sa ating Patreon account naman. So, para makita mo kung ano strategy, yung mga ginagamit natin. Meron pa tayong small community dito sa ating Patreon account. Tignan mo na maigi kung medyo nahirapan ka hanggang sa ngayon na bullish po yung ating market. So, baka po makatulong po itong ating Patreon account naman. Ayan. So, marami po levels dyan. And then, kung gusto mong matuto, may konting mga lectures tayo dito, piliin mo lang po yung levels na appropriate naman para sa'yo. Okay po. So, maganda nga po yung resulta ng ating index kasi halos mag-breakout na siya dito sa ating resistance na nilalagay sa kanya kahapon is around 7,300 level. So, ma-breakout kaya ni PSEI by Monday. So, sana ma-breakout na niya yan. So, yung pinaka-support natin sa kanya is around 6,929 dito sa ating sideways na previously na channel. Pero parang gusto niyang i-breakout based lang naman dito sa existing na candle po natin. So, naging maganda kasi yung di ba? Mamaya pag-usapan natin doon sa bandang US naman. So, nagdo-drawing ako ng trend lines. So, ito yung unang trend lines natin sa kanya. So, makita mo nagkaroon siya ng breakdown pero false breakdown pala to. Kasi ngayon is pabalik na naman siya. Malapit na naman dito sa breakout level natin which is around 7,300 level naman. Ayan. So, nag-close the gap pala itong si PSEI. Meron siyang, or rather, tinatry niyang i-close yung gap. So, tingnan natin kung mako-close niya at around 7,352. Pero, anyway, ilagay na muna natin dyan para hindi tayo masyadong optimistic. Pero, maganda po lahat ng pinapakita ng ating mga indicators. Ayan. So, ito na yung hinahanap natin sa kanya. Mukhang breakout na po yung ating RSI. So, maganda siya kasi RSI 60. Sabi nga natin, di ba, pag RSI is above 50, bullish po tayo sa isang stock. And then, eto na. Yung hinahanap natin sa kanya, yung pag-curve naman ng ating MACD. So, good sign yan. So, mag-start ng recovery po yung ating index. And then, yung isa, sabi natin, bakit tuwang-tuwa tayo dito sa ating index is yung ating net foreign buying. Ayan. So, medyo malinaw. Net foreign buying po tayo. 223.78 million. Ayan. So, ang ganda ng kulay na yan. At saka 3 digits siya as compared last time. So, di ba, medyo umaalis po lahat ng mga investors sa atin. So, for the last 2 to 3 months. So, tuloy-tuloy yung bentahan. Pero ngayon, napilitan na silang bumalik. So, medyo maganda po yung ating index for today. So, silip tayo dito sa ating mga news. So, actually, wala tayong makitang negative news. So, maganda po yung environment sa PSE. Yun nga, yung sinabi natin kahapon, di ba? So, maganda kasi yung nangyari sa bandang US. So, sumunod naman yung ating index sa kanya. So, meron tayong isang article na pwedeng makatulong sa mga kasama natin. Yung mga takot doon sa bagong UK COVID variant naman. So, galing po kay Rappler itong news na to. Sabi niya, Pfizer-BioNTech vaccine
appears effective against mutation in new coronavirus variants naman. So nagkaroon ng test dati pala itong si Pfizer natin sa iba't ibang mutation ng COVID-19. So ang sabi dito is around 16. So okay naman daw yung results niya. So sabi dito ng isang Pfizer viral scientist, so we've now tested 16 different mutations and none of them have really had any significant impact. Ayan. So very good news po yan. So 16 pala yung different mutations ng ating COVID-19 na naitala nila. Then sabi niya, that's a good news. That doesn't mean that the 17 won't naman. Ayan. So anyway, majority kasi ng testing nila is okay. So medyo confident po yung ating mga investors sa ngayon. So makita mo, marami pong positivity na nangyari. Ang dami pong stocks na nagkaroon ng breakout. So okay na okay po yung vibes dito sa ating PSCI index naman. And then yung COVID cases, so may konting spike kahapon, di ba sabi natin, 1,346 po yung cases, which is nasa ano naman average na daily cases po sa Pilipinas. So yun nga, ito yung major catalyst natin is itong sa bandang US. So makita mo naman, yung Nasdaq Composite Index is umabot siya ng 2.56%. So ang laki niyan at nahila tayo, and then ngayon mukhang green na naman yung US market. So makita mo dito, majority po ng global indices is green na green. Ayan. So maganda po. Sa Japan, 2.36%. Sa Hong Kong, 1.2%. Yung ating China is medyo nag-red siya, no? Nag-red 0.24. So pagdating dito sa ibang Asian countries, so makita mo, very good po sila. So maganda. So ang ganda dito sa bandang Korea, 3.97% naman. Pero as compared dito sa ibang indices, maganda na rin yung nangyari dito sa atin kasi more than 2% naman siya. So 2.39%. So medyo binatak kasi siya ng closing. So sinilip ko din yung 5 minutes. So medyo malabo. Palakihan natin siya ng konti. Ayan. So may konting gap up po yung ating index. So meron mga stocks diyan, especially siguro yung ating mga blue chips. Sinisilip-silip ko siya kanina. So 0.32% yung inakyat na mag-closing naman yung ating indices naman na yan. So at least maganda yung di ba? Maganda yung Friday closing natin sa kanya. So hanapin ko lang kung sino yung mga stocks na biglang nag-akyatan. So si PHA yung kasama sa ating stock list. Pero sa mga blue chips, si Ayala, si JT Cap, 7.22%. Si URC 2.65%, Metrobank 4.32%, SMPH 3.32%. So ang dami pong blue chips. So maganda yata yung kwentuhan natin bukas pagdating naman dito sa ating mga blue chips naman. Okay po, so since okay na okay dito sa ating US market, hopefully green na naman sila. So nagse-celebrate po sila doon sa matutuloy na presidential new president na po ng United States, si President Joe Biden naman. Okay po, so yun po yung overall na sentiment sa ating market. So medyo maganda, may chance magkaroon po ng breakout dito sa 7,300 level yung ating index naman. Ayan. So kung hawak mo yung mga stocks mo, so mukhang maganda pa yung patutungan po ng ating mga stocks naman. Okay po, so punta tayo dito sa ating mga trending stocks. So syempre, yung nanguna sa atin, itong si ACN. So medyo kabado yung iba nung magpi-pre-open itong si ACN kasi laki naman kasi ng ng gap down na ginawa niya doon sa correction niya. X-date po kasi ngayon So yun yung expectation natin, magkakaroon ng gap down sa X-date. So sabi natin is around 6 to 7. Pero parang sinagad niya sa bandang baba. Nag-open po tayo is 6.30 pero nag-low pa siya 6.21. So medyo kabado po yung mga kasama natin. Pero yun nga, so sinabi naman natin nakaraan na in demand po itong si ACN. Maganda po kasi yung business. So naging magandang chance or opportunity na mag-average po yung mga kasama natin. So yun nga, yung psychology niya kasi, yung mga gusto talaga mag-avail ng SRO, bibili talaga ngayon, sasalo sila para naman makapag-average down sila para yung ating correction is medyo makompensate kasi ang closing natin kahapon is medyo mataas, di ba? Nasa 8.03, around 8.03. Pero ang ganda naman ng opportunity na binigay niya kasi umakyat po siya, loss siya, negative 2.37. Pero kung nakasalo ka dito sa pinaka-opening price natin, ang laki po yan, 24.17%. Ayan. So congrats po doon sa mga nakasalo kahit trading ka lang, di ba? Ang laki ng pwede mong kitain. So ang laki din ng volume, so ang dami po nag-transact. So dahil doon, alam niyo na nangyari kay Call, error 502 na naman tayo sa kanya, di ba? So nakapag-trade tayo, nakasalo tayo sa opening and then
more than 7 pesos yung binenta natin siya kasi yun nga, yun lang naman yung goal natin sa kanya, trading lang. So short term gain is okay na tayo. So binitawan na natin siya. So congrats doon sa mga nag-hold at umabot pa nga po siya ng more than 24% naman. So maganda siya, no? So ang daming volume ng opening. May konting buhos dito. So ilang percent ba tong binagsak na to? Malaki din tong shake out niya is umabot ng 6.34% pero nag-recover din kaagad. At yun nga, marami pa rin volume dito kay ASN natin. Ayan. So maganda po yung nangyari sa kanya. Parang lumalabas, nag-retest lang siya dito sa ating MA20. So, ganun pa rin yung ating, or rather, ito na yung bago nating trading challenge sa kanya. So, tingnan natin by Monday kung ano po mangyari sa kanya. So, immediately, ang resistance natin is yung ating whole body last time dito sa area na to at around 8.5 naman. So, support level natin is dito pa rin sa ating MA20. So, tingnan natin anong mangyari. So, ang ganda pa rin ng ating RSI, di ba? So, although drastic yung drop niya for the day, pero nag-recover siya. So, hindi masyadong yumuko po yung direction ng ating RSI naman sa kanya. So, tingnan mo, ang ganda ng galaw niya, di ba? So, ito siguro yung bago niyan channel or rather trend. So, tingnan natin by Monday kung ano po yung galaw. So, okay pa rin naman yung MACD. Medyo pa downward siya. May konting warning, pero bukas pa naman. So, okay po tayo dyan, especially yung volume po natin is malaki naman sa kanya. So, yung net foreign buying pala, sinisilip-silip natin, mapapansin mo dito, ang laki po ng net foreign buying. So, meron talaga sumalo na foreigners, 55.3 million naman. So, nagbuhos for the last 2 days and then suddenly meron sumalo. So, marami pong foreigners na nag-aabang dito sa ating ASN na stocks naman. So, meron lang siyang konting update guys. So, meron siyang disclosure dito sa ating PSEH. Ang sabi niya, binabago niya na po yung date. So, mukhang mabenta yata itong si AC Energy. So, yung ating exercise dates is ngayon, January 8. Pero pwede ka lang bumili by starting ng January 18 hanggang January 22. So, di ba last time February yung blinag natin sa kanya. So, bago na po So, tandaan niyo po, mag-reserve po kayo ng capital before January 18 para maka-avail po kayo kung hawak mo siya dati doon sa ating before ng X date naman. Ayan. So, kabang-abang din yung pwedeng mangyari sa kanya kasi tingnan natin kung marami makakabili ng kanyang SRO pero anyway, nonetheless, 20%. So, baka magkaroon muna ng konting correction itong si ASN pero nonetheless, ang laki kasi ng volume. So, bullish pa rin tayo in the long run dito kay ASN naman natin. Okay po. So, congrats doon sa mga nakasalo. And then, next natin si Dito. So, medyo mahina si Dito natin, no? So, umabot siya ng around 6% yata to, no? Sukatin natin so halos 7% yung inakyat niya pero nagkaroon din siya ng correction. So nagiging resistance natin yung ating dito malapit sa body ng ating candle at yun nga nag-gain lang siya is 3.31%. So medyo mahina yung foreigners nitong si dito natin. Sinisilip-silip natin kanina is meron siyang negative 43 million. So malaki din yan. Nagbabakasyon po yung mga foreigners natin dito kay dito CME Holdings naman. Ayan. So, saan kaya pupunta itong si dito natin? So, sa ngayon, yun lang muna. Tinatry niya magkaroon ng break dito sa body ng candle at 13.95. So, yan muna yung immediate resistance. At then, yung support natin. So, pwede nating lagyan ulit. Fibonacci ulit. Kung ito yung pinakamalapit natin na base sa kanya. So, ang immediate support natin sa kanya is yung last candle pala natin dito. At around 12.62 naman. Ayan. So, yan po yung pinapakita ng Fibonacci natin and then yung dinodraw natin na trend line. So, kung malakas siya, pwede mong itaas. Ito muna yung resistance or kung mahina, dito ka muna sa around 13.95 naman. So, maganda yung RSI. Tuloy-tuloy pa rin yung itsura niya. So, uptrend pa rin naman siya. So, after ng sell-off for the last 2 days, nag-recover na po itong si dito. Medyo marami yung volume. So, yun nga lang, medyo malakas yung foreign selling, negative 43 million. Pero kung indicators ang pag-usapan, super bullish pa rin naman ito si dito natin. So, price action, paakyat, RSI paakyat, MACD is paakyat naman yung kanyang direction. Okay, so yung isang winner of the day, si Pusit natin, si Squidpay, Premier Horizon Alliance naman, itong si PHA natin. So, congrats po dun sa mga nakasalo sa kanya, dito sa kanyang consolidation area. So, parang ito yung pinaka-flag pala niya. So, nagkaroon siya ng breakout sa opening pa lang, mataas na siya. So, tingnan natin kung ilang percent yung opening nitong si PHA is umabot siya ng
2.63% naman. Pero yun nga, nagtuloy-tuloy siya kasi maganda po yung sentiment overall ng ating market. And then, maganda talaga yung setup niya. So, maganda yung volume for the day. So, may bago na naman siyang channel, no? Kasi itong trading channel na to, parang natapos na niya. So, tingnan mo dito. Nagkaroon na siya ng breakout. So, ngayon, yan na po yung magiging immediate support natin dito sa may breakout area. Malapit dyan, mga 1.5. And then, yung kanya next na resistance is ito na. Ito yung pinakamalapit sa kanya, 1.76 pesos naman. Okay po. So, good vibes pa rin tayo dito kay PHA. Maganda po yung kanyang galaw. So, ang ganda ng RSI. Dire-diretso na umakyat. At ang ganda din ng direksyon ng ating MACD plus yung volume. So, kada solid candle natin sa kanya, may volume. So, ibig sabihin, meron pong nagsusupport. So, yun nga, yung ating net foreign buying sa kanya. Tingnan natin medyo malaki, 27 million yung nakita natin kanina. Ayan, 27.36 million. And then, yun nga, ilang days na nagkakaroon ng net foreign buying po itong si PHA naman natin. Ayan, so congrats nga po doon sa mga nakasalo dito kay PHA natin. So, mayroon pa siyang potential upside kasi nagkaroon po siya ng breakout for the day naman. Ayan, so wala tayong nakitang catalyst sa kanya maliban doon sa overall sentiment po ng ating market. So, next ulit, yung isa pang maganda at ito yung sinasabi natin na super trend na yung itsura niya. So, may super trend tayo na indicator na sumisikat. So, nasa RSI 97 na po siya and then patuloy pa rin umakyat itong si Apollo natin. So, anyway, sabi nga natin, baka naman nag-overheat itong si Apollo kasi yun nga, patuloy na sobrang taas po ng kanyang RSI. So, marami pa rin pumapasok sa kanya kasi meron siya ngayon net foreign buying ang laki 3.92 million at a price na 0.2. So, malaki pa yung upside ba nitong si Apollo natin. Ayan. So, maganda kasi yung future nitong si Apollo. Wala pa tayong nakita news kung tuloy na yung kanyang offshore mining or kung nag-umpisa na siya, magiging magandang catalyst ulit yun pag napabalita. At yun nga, malaki kasi yung potential niya. So, sa current price niya, market cap is 56.35 and then yung potential na mining niya doon sa offshore is, yun po yung pinupuntahan or pinanghahawakan ng mga traders. Kaya patuloy po na umakyat yung kanyang prices naman. Ayan. So, wala tayong makita resistance nung huli dito, di ba? So, anyway, yan po yung nakita natin sa kanya. So, maganda po itong si Apollo natin. So, siguro ilagay natin yung trend-based Fibonacci natin para makita natin kung meron siyang magandang galaw. Pero wala siyang pullback dire-diretso kasi itong si Apollo po natin. So, siguro ito, lagyan natin ng konti. And then, tingnan natin kung hanggang saan yung galaw nitong si Apollo natin. So, sakto ba? So, medyo sakto sa meron tayong trend base dito na sakto sa kanya. So, ito ba yung susunod? So, sobrang taas naman, Ilang percent ba itong nakita natin sa kanya? So, 20%, more than 20%. So, bahala pa rin si market mag-decide kung ano yung gusto niyang putan. So, tatanggalin ko muna to baka ma-hype naman tayo sa kanya. So, yung resistance is itatry niyang i-break ulit dito sa 0.2052 level naman. Ayan. So, sobrang ganda ng mga indicators nitong si Apollo. So, 97 yung RSI at bukas na bukas po yung ating MACD naman sa kanya. So, congrats po kasi kahit pa paano umakyat naman siya, di ba? 4.69% naman. Okay po, next natin si Merrimart. So, nagpapahinga yata itong si Merrimart pero, di ba, kung titignan mo yung formation niya, di ba sabi natin kahapon, ito kaya isang flag formation. So, tingnan natin kung totoong flag formation to. Kasi kung totoong flag formation to, so may chance mag-retest dito sa taas ng previous resistance itong si Merrimart natin. So ilalagay ko na dito at around 8.52 naman. So yan na po yung next resistance and then yung support natin is eto na yung nakita natin sa kanya at around 7.17. Pero overall, so bullish pa rin naman tayo dito kay Merrimart. So siguro pwedeng ito yung gamitin mo sa kanya kasi malalaki yung last prices niya. So di ba dito yung pinaka-resistance. So yan yung immediate na trend lines po or trend channels po nitong si Merrimart po natin. Ayan. So malaki yung upside niya kung magtuloy po siya. So tingnan natin. Medyo nagpapahinga naman yung mga traders natin. Pero for the day, nag-gain pa rin naman siya 3.64%. So, okay po yung ating RSI. And then, maganda po yung ating MACD. So, ganda ng distance po ng ating blue line dito naman sa ating red line naman. Okay po. So, hindi siya masyadong umakyat pero at least gain for the day. So, next po natin si MRC. So, ayan. So, tinutuloy pa rin naman ni MRC. So, tingnan mo. Paunti-unti lang umakyat itong si MRC pero dire-diretso naman po na
umaakit yung kanyang prices. Ayan. So sa ngayon, maganda na naman yung nangyari sa kanya kasi nag-bounce siya dito sa may support line. So ito pa rin naman yung trend channel natin sa kanya. Ayan. So kung magtuloy siya, meron kang potential upside sa kanya. Anyway, ang next immediate resistance is around 0.67 and then yung support natin is either itong trend lines or dito sa area kung saan nagkaroon siya ng mga consolidations at 0.58. Ayan. So, okay din naman yung indicator niya. Oh. Kita mo, medyo nag-recover po yung ating RSI. Yung MACD, nag-curve up. So, hopefully, hindi siya matuloy na magkaroon ng curving down. So, meron naman siyang volume kahit pa paano. And then, meron siyang foreigner na 2.38 million naman. Okay, next po natin si Certec. Ayan, so maraming may nabasa tayo mga feedback kahapon. So sabi, mayroon daw darating na stock rights offering itong si Certec natin. So tingnan natin kung magiging catalyst yan. So hindi ko pa nabisita yung disclosures. Ayan, so bisitahin natin over the weekends. So tingnan natin kung ano meron po dito kay Certec dun sa kanyang stock rights offering. So sa ngayon, nagkakaroon na resistance. So ito yung sinasabi natin na immediate resistance siya at around 7.68 or 7.7 siguro. So may isang malaking trading channel po itong si Tech naman natin. So hindi pa siya confirm as uptrend kasi wala pa siyang new high formation. So pero pag nagkaroon siya ng breakout dito sa area na to, labas po ng 7.7, good indicator na naman yung makita natin kay Certec naman. Ayan. So nagpahinga ng konti yung kanyang RSI and then yung MACD is nagtatry pa rin naman magkaroon ng bullish condition. So gusto yung umakyat yung blue line dito sa ibabaw ng ating red line naman. And then next natin, syempre, yung ating paboritong broker. Ayan, so naglag na naman si CUL Financial. So, nung uli, hindi natin napapansin masyado yung chart niya kasi kukunti yung mga nagtitrades. Pero ngayon, dumadami na siya. So ngayon, meron siyang 150 trades. And then, makita mo, dire-diretso po na umakyat itong si Col. No? So, kung nag-invest ka dito sa stocks natin yung si Col, laki din ng gain niya. No? Kung ito yung breakout level natin sa kanya, tingnan mo, 42.87 in just few days itong si CUL Financial. Ayan. So umikat kasi itong si Col natin dahil nga lagi na pong hang siya sa ngayon. Very unusual yung hang po ni CUL Financial kasi halos araw-araw na po siyang nangyayari. So hindi ko alam kung ano explanation na naman nila. Pero yun nga, hindi na po tumitigil yung hang niya, especially kung merong stocks kaganyan na mga pinag-usapan yung SRO natin. So mahirap mag-trade talaga pag naghahang po yung ating system naman sa kanya. So, yung mga naunang nakapag-lag, so okay siya, 'di ba? Pero may times talaga, 'di ba? Meron siyang refresh period. Pag medyo nawala ka doon, hindi ka na makakapasok ulit sa ating financial account naman. Yun nga lang, okay na siya after a few hours na. Tapos na yung boxing, nakaakyat na yung mga stocks naman natin. So, medyo nag-overheat na rin siya kasi yung RSI natin is 96 na. Yan. So, tingnan mo na maigi kung sasalo ka. And then, konti lang kasi yung nagtitrades, baka mahirapan ka lumabas naman kung malaki yung volume na ipapasok mo naman sa kanya. So, meron all-time high na rin itong si CUL natin. So, wala na siya resistance. So, bahala na yung market mag-decide kung hanggang saan po gustong umakyat nitong si CUL. So, yun lang, nag-warning tayo sa mga ganyan kasi nag-overheat na nga po yung ating mga RSI level naman. And then, lastly, si ABA. So, nabuhay itong si ABA. So, ang ganda-ganda ng mga kandila ngayon ni ABA natin. So, natuloy na ulit yung kanyang uptrend na channel. So, dito sa ating MA20 is nagkaroon siya ng magandang bounce. And then, makita mo, meron na siyang binuo na bagong trading channel which is uptrend po ulit yung kanyang direction. So, nung huli, nagkaroon siya ng breakdown nung nagkatakutan sa market. Pero nag-recover na siya. So, kung nakasalo ka dito sa mga doji area natin, so malaki na rin, 16.5% yung inakyat po ng ating mga prices naman. So, okay yung RSI, maganda yung MACD. So, ito yung mga gusto natin, nagka-curve up. And then, ganun din yung direction ng ating MACD. Plus, meron siya maganda-gandang volume naman. So, nag-expect tayo in the near future, baka uptrend pa rin itong si ABA. So, makita mo naman, obvious yung kanyang direction. Okay po. So, yun po yung nakita natin dito sa ating indices. So, balik tayo dito sa ating PSEI index. So, hopefully, magkaroon na ng breakout itong si PSEI. Kung hindi, balik tayo dito sa ating trading channel sa kanya na sideways naman. Pero marami na tayo nakikitang good news, especially po sa ating vaccine. So, lately lang or kahapon or ngayon. So, nag-umpisa na ng vaccination dyan sa may bandang Singapore. Kalapit lang natin. And dito po sa Malaysia is around February yung start po ng inoculations nila. Sa Pilipinas is March pa yung expectation natin kasi naubusan nga tayo ng di ba? Ng vaccines.
So may na-prioritize sa mga bansa, yung mga nauna, syempre, bandang UK, bandang US, sila muna. And then saka naman susunod dito sa Pilipinas. Pero dahil nandyan na, nagro-roll out na ng vaccine, so yung overall picture is maganda. So yun nga lang, medyo nagkakaroon ng shakeout minsan, especially may mga news ng lockdowns, bagong COVID variants. So anyway, itong article ni Pfizer, so maganda po yan. So sana medyo mawala na yung pessimism sa ating market. At ang pinakagusto nating makita, maging MGCQ po si Metro Manila from GCQ naman. So yun yung isa na namang catalyst para mag-recover na po ng tuluyan yung ating index. Babalik tayo sa level na before January naman. Ayan, so siguro around 7.6. Pag nabalita na meron na tayong order na parating para sa ating vaccinations naman. Pero sa ngayon, overall is maganda po yung pinapakita. Bullish na ulit po yung ating index naman. Okay, so yun lang yung ating review for today. So check mo na lang ulit yung ating YouTube channel. So please don't forget to subscribe. And then follow mo yung ating Twitter account. So magre-retweet tayo kung mayroong mga special news. Yung ating Patreon account naman is para dun sa mga gustong sumali dito sa ating community. So meron siyang kanya-kanyang levels. And then kung gusto mong mag-aral is meron ding level na nagle-lecture tayo sa ating mga kasama naman. And then lastly, yung ating Facebook account. So follow mo na lang dito kasi puno na po siya. So wala tayong masyado ma-add. Ganun din po dito sa ating Facebook page na Palaboy Trader naman. Ayan. So wait mo na lang yung reviews natin sa either sa banks or sa mga blue chips po over the weekend. So nag-recover naman yung banks natin. At maganda po yung mga rebound nila. Medyo malalaki naman po sila. Okay po. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Happy weekends po sa inyong lahat.